Doon sa harapan. Okay. Maraming mga kababayan natin na nagtanong kung anong nangyari sa akin, bakit ang bilis ng transformation ko. No? Kung makikita nyo ako, noon, palagi ako nagdarasal, nagsisimba ako linggo-linggo, at least 3 times ako nagdadasal isang araw. Nagdasal ako, pray ako sa Panginoon. I have faith to God. But what I'm doing is, I keep sinning. I pray, confessing my sin, tapos after sa simba ko, anong ginagawa ko? Nagsasabong ako. Kung hindi sabong, nagkakasino ako. Kung hindi kasino, nagiinom ako. Palagi ako sa The Fort. At sigit sa lahat, nagbabay ako. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Yan ang ginagawa ko. But I believe God. I always pray. I go to the church every Sunday. Wala problema. Pero nabarkada ako hanggang, alam mo, may time na dumating sa akin. Gusto kong ikwento sa inyo. May time na dumating sa akin na naginip ako. Isang gabi. Nasa gitna ako ng napakagandang gubat. Napakagandang gubat. Nakaluhod ako. Umiiyak ako. Umagulol ako sa iyak. Ang sinasabi ko, Lord, patawarin mo ako. Umiiyak ako. Nasa ilalim ako ng gubat. Ang gubat, ang mga punong kahoy, ang lalaki. Siguro mga 3 taong maghawak-hawak ng kamay. Ganun kalaki. 3 tao maghawak-hawak. Tapos, yung punong kahoy, wala kang makitang baluktot. Tuwid na tuwid yung punong kahoy. Tapos yung mga dahon, ang ganda ng mga dahon. Yung mga sa ilalim, yung mga bulaklak, ang ganda ng bulaklak. Tapos may mga hamog-hamog pa yung dahon sa puno. Tapos hindi mainit, hindi malamig. Tapos umiiyak ko, Lord, patawarin mo ako. Tapos, alam nyo, ang ganda ng lugar. Hindi ko makita dito sa mundo natin na ganun maganda. Okay? Tapos umiiyak ako, nagdadasal ako, naghingi ako ng tawad sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Tapos, nakayuko ako, may nakita akong ilaw sa harapan ko na yung ilaw, yung sinag ng araw, tumatagos dito sa katawan ko. Tumatagos dito sa katawan ko, kahit sa mga buto ko tumatagos. Tapos gusto kong tingnan yung ilaw, hindi ako makatingala. Hindi ko kaya tumingin. Tapos iyak ako ng iyak, Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tapos, maya-maya may narinig akong boses. Napakalaking boses. Kaya, sabi ko nga sa iba, do not use the name of God in vain. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki ang Panginoon. Alam nyo, nung narinig ko ang boses ng Panginoon, para akong malulusaw. Sa laki ng boses ng Panginoon. Sa tingin ko, ang mundo natin, parang gahulin lang kalaki. Ganun lang kalaki ang mundo natin. O kaya gamon ko lang ganun sa lakas ng boses ng Panginoon. Yung kulog, 100 times 100. Talaga man, sa busis pa lang, talagang nung narinig ko, sabi niya, anak, bakit ka lumayo sa akin? Iyak ako ng iyak, tapos, maya-maya, nagising ko. Nung nagising ako, siyempre, tapos lang ng panaginip ko, nakatunganga ako, iniisip ko yung panaginip ko. Nire-recall ko yung panaginip ko. Tapos naalala ko, umiiyak ako sa panaginip ko. Nung hinipo ko yung buhok ko dito, pati unan ko, basang-basa sa luha ko. Basang-basa sa luha ko. Alam nyo, katapos sa Saturday ng gabi, nangyari sa akin yun. Saturday ng gabi, pagkalinggo, punta kagad ako sa simbahan. Sa simbahan, naghingi ako ng tawad sa Panginoon.
kasi nung time na yon, kasi noon, natuto ako magbarkada, puro inom, puro lahat bisyo, yung bisyong droga, sinubukan ko rin yan, yung mga barkada, tapos lahat inom, halos araw-araw ako nagiinom. Gano'n na, tapos hindi na ako nagsisimba, puro barkada na. Hindi ko nga alam kung ano ngayon. Tinatanong ko na kung anong araw na ngayon. Hindi ko na alam, yung barkada na, yung time na yon. Kaya ako, pagsimba ko, humingi ako simbahan, hingi ako ng tawad sa Panginoon. Then, pagkatapos nun, after a few days, sabi ko, iniisip ko, wala lang. Kasi, sa probinsya, kasi sabi kasi sa Bisaya, pagka managinip ka, sabi ng mga tatanda, kapag panaginip ay kabaliktaran. Di ba? Kabaliktaran, yan ang kabaliktaran ng panaginip. Kaya, wala lang sa akin. Wala lang sa akin, pero nagsimba ko, humingi ako ng tawad, tapos balik ulit ako sa simbahan every Sunday. Alam mo, dumating yung panahon na may nagpupo sa akin na magbasa ng Bible. Nagpupo sa akin na magbasa ng Bible. Mas, wala naman ang Bible. Nagpupo sa akin magbasa ng Bible, pero ayaw ko naman, yung katawan ko, ayaw ko naman sadyain na bumili ng Bible. Ayaw ko sadyain na bumili ng Bible. So, pero may nagpupo sa akin. Ilang buwan nagpupo sa akin na, magbasa ka ng Bible. Kasi yan ang katotohanan. Tapos, nagkataon naman na may nagregalo sa akin ng Bible. Diregaluhan ako ng Bible. Inabot sa akin, sabi niya, idol kita, may regalo ako sa'yo. Pero hindi ko alam na Bible yun kasi nakabalot eh. Nakabalot. Pero hindi ko kilala yung nagbigay sa akin. Idol kita. Yan. Tapos binuksan ko, nung binuksan pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko, Bible. Basa ko. Binasa ko. May nababasa ako, pero dami ko nabasa. Mga 2 pages siguro, 2 chapter. Pero wala akong naintindihan. Hindi nababasa ko, pero wala akong naintindihan. Sabi ko, wala akong naintindihan, hindi ko naintindihan. Pagkatapos na, kinabukasan, lalo na every morning, magbasa ka muna ng Bible. Magbasa ulit ako ng Bible. Basa ako. Ano kaya ito? Paulit-ulit ko pa binabasa kasi hindi ko nga maintindihan. Basa ako. Hindi ko maintindihan. Basta may nababasa lang ako pero hindi ko maintindihan. Pero yung nagpupo sa akin na magbasa ka ng Bible, talagang nandoon. Pinapatuloy ko lang. After 5 to 7 days, after that, may nabasa ako. Alam niyo nabasa ko? May nabasa ako doon ang kinausap ng Panginoon ang isang tao sa pamagitan ng panaginip. Sa pamagitan ng panaginip, naalala ko ngayon yung panaginip ko. Basa ako. Totoo yung panaginip ko. Naisip ko na totoo yung panaginip ko. Hindi lang basta panaginip. Totoo yung panaginip ko. So, basa lang. After nagbasa ako, tapos nung araw na yon, nung nabasa ko yun, talagang napaiyak ako. Napaiyak ako sa sarili ko dahil nalaman ko yung mga kasalanan na ginagawa ko. Nalaman ko yung kasalanan na ginawa ko. Alam niyo, sa totoo lang, nung nalaman ko yung kasalanan na ginawa ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Bakit? Masama akong tao eh. Umabot ako sa pag-iisip na magpakamatay nila ako kasi, Lord, hindi ako worthy na magbalik sa iyo dahil sa sobrang sama ng ginawa ko. Ako nag-iisa, umiiyak sa kwarto ko. Masyado akong masama, Lord, sa nagawa kong kasalanan. Hindi ako worthy na magbalik sa iyo. Binigyan mo ako ng biyaya, binigyan mo ako ng masaganang buhay. Pero anong sinukli ko? Gumagawa ako ng mga kasalanan at hindi ako worthy magbalik sa iyo. Iyak ako ng iyak. Tapos, nagbasa ako. Talagang sinusurinder ko sa Kanya. Sinusurinder ko sa Kanya yung buhay ko. Nagbasa ako. Alam nyo, basa ako ng basa.
Unti-unting naintindihan ko yung mga nakasulat. Unti-unti kong naintindihan yung mga nakasulat. Nung pinabasa ko, nakasulat. Kaya lang ang problema, parang ako yata pinapatamaan itong Bible na to. Hindi kasi, nabasa ko, adulterous. Nabasa ko, drunkenness. Nasinggiro ako eh. Oh. Sabi ko, ako naman yata pinapano. Tapos, dumating pa yung time na binabasa ko na po, ako ang lagi natatamaan. Talagang bawat basa ko, natatamaan ako. Pero talagang sinusurinder ko na sa Panginoon yung buhay ko, na nagsisi ako sa kasalanan ko. Tapos, may kakilala akong pastor, yung ng Biblia. Sabi ko, tinignan ko, pastor, pahiram ng Bible mo. Baka iba yung nakasulat sa akin. Hindi kasi ako, pag tuwing basa ko, ako natatamaan. Kaya I keep reading. Tapos nabasa ko yung Joshua 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, nalaman ko lahat ng katotohanan. Kaya nandito ako ngayon, mag-testify sa harapan ninyong lahat. To testify what God has done to me. Amen ba? Sinasabi ko kung ano ang nangyari sa buhay ko. Alam nyo, grabing nung nalaman ko yung katotohanan, hindi lang isang basong iyak na luha ko. Hindi lang isang basong luha ang naiyak ko. Grabe ang confession ko. Nalaman ko yung mga kasalanan ko. Hindi ko alam. Naramdaman ko parang hindi ako karapat-dapat magbalik sa Panginoon. Tinawag niya ako. Kaya nalaman ko doon, huwag nating isipin na porket nagdadasal tayo, nagpe-pray tayo, we believe God, it's enough na. Nabasa ko sa James 2, verse 19 and 20. It says, you believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. In 20, you foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? We have faith and we believe, but we don't have deeds. Parang ako, pag lumaban ako, I believe 100%, nasa mind ko, I believe na mananalo ko. I believe, I have faith 100%. Pero, ang problema, ano kaya kung hindi ako mag-ensayo, wala akong deeds? Mananalo kaya ako? Hindi ako mananalo kung wala akong deeds. But I have faith 100%, I believe, but if I don't have deeds, I don't train for the fight, how can I win the fight? So kaya nga, importante, kailangan gawin natin yung kalooban ng Ama. In Luke 6 verse 46, it says, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, tapos hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko? Sa Titus 1 verse 16, sabi niya, they claim to know God, but by their actions, they deny Him. They are detestable, disobedient, unfit for doing anything good. In Matthew 7 verse 21, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Isipin natin yan, but only the one who does the will of my Father, who does gumagawa sa kalooban ng Amang nasa langit.
Yun lamang gumagawa. Kaya, hindi lang forget faith, you have faith, you pray every day, but we need to do. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Amang nasa langit. Ano bang kalooban niya? Ang kalooban ng Ama, in John 6, verse 39 and 40, and this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but to raise them up at the last day. For my Father's will is that whoever looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. We have maliwanag na mali. We have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. But when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi yung tatanggapin lang natin na tinatanggap ko na ngayon, but the next day makikita tayo sa casino, makikita tayo sa sabungan, makikita tayo sa makikita tayo sa mga club, makikita tayo sa mga sugalan. Ano yun? Is that really you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, Jesus Christ, He lives in you. He will change the way you think. If Jesus Christ is living in you, He will change the way you think, the way you plan to your future. Sino? Amen ba? Kaya importante gawin natin, hindi lang yung, nag-pray ako, nagdadasal ako. Wala tayong pinagkakaiba kung gano'n nangyayari, tapos gumagawa tayo ng kasalanan para tayo yung mga pagans. Para tayo yung mga pagans. Oo, si Pacquiao. Kailangan gawin natin. Ako, ini-explain ko yung Word of God. Hindi namin alam eh. Kasi, I'm testifying what God has done to me. Sinasabi ko sa inyo lahat. Ha? Kasi, mahal na mahal ko kayo. Gusto kong, pag wala na tayo dito, Ano daw? magkikita tayo doon sa Kingdom of Heaven. Ngayon na lang kasi ito marinig eh. Hindi ka na tumawag ha. Text ka na lang namin. Because we never know. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But the question is, Ha? are we ready? Hindi Are we ready for that moment? Pero bira. When we die, pag kinuha na tayo ng Panginoon, alam ba nyo ba kung saan tayo pupunta? Dapat alam nyo ang sarili nyo kung saan kayo pupunta. Ako, nandito sa harapan nyo, naglalakad na may eternal life. Pag kinuha ko ng Panginoon, tonight, sa pagtulog ko, hindi ako worried. That's better for me because I know I can go to the kingdom of heaven. Kailangan, you have to make sure that your name is written in the book of life. Because He will come again at the second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. And are you waiting for Him? Okay, good. Amen ba? Okay. Maraming mga tao ngayon, marami tayong mga kababayan, maraming mga tao ngayon, na nakafocus lang sa worldly system. Worldly system, nandyan ang trouble, grief, stress, sickness, greed, selfishness, wickedness, death, and failure. Diyan tayo nakafocus. Nandyan nakafocus ang mga tao. Nakatalikod tayo, samantala nakatalikod naman tayo sa kingdom system. Sa kingdom system, nandiyan ang peace, rest, joy, healing, provision, wisdom, love, life, victory. That's life.